Hallelujah. Hallelujah. Lord, we give you praise this afternoon, O God. Lord, salamat po sa iyong presensya, Panginoon, na nagbibigay po sa amin ng kalakasan. Lord, salamat po sa iyong presence na lagi pong nandiyan para i-refresh ang bawat isa sa amin. And Lord, we are here, Panginoon, telling you, ikay karapat-dapat na papurihan, na sambahin, Panginoon, anuman sitwasyon ng aming buhay, Panginoon, kayo ay karapat-dapat purihin. Kayo ay karapat-dapat palakpakan. Kayo ay karapat-dapat itaas, Panginoon. In Jesus' name. Salamat, O God. Salamat, O God. Come on, let's give God the best clap of praise. Minsan pa sa karapat-dapat na Diyos, karapat-dapat na Diyos, Diyos na nagmamahal sa iyo, kapatid. Diyos na hindi nagbabago. Come on! Come on, patuloy natin itaas ang kanyang pangalan. Woo! Salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Lord. We give you praise, O God. And Lord, as we receive your word, prepare our hearts, O Lord. Lord, salamat, Panginoon, sa ginawa mo, Panginoon, in the past days and past weeks. And Lord, we are here ready to receive a word from you, Panginoon. Lord, prepare our hearts, O God. Lord, inaalis namin lahat po ng mga hadlang, Panginoon, para hindi namin ma-receive ang iyong word. And Lord, we declare your victory and the defeat of the enemy. In Jesus' name, amen. Amen. Praise God. Praise God. Palakpakan natin si Lord. Thank you, Jesus. Bago ka umupo, sabihin mo nga sa katabi mo, you are valuable. Sabihin mo sa likod, you are loved. Sabihin mo sa kanan, you are blessed. Sabihin mo sa kaliwa, I am a blessing to you. Amen. Sabihin nga po natin sabay-sabay ang ating JA1 culture. Sabihin po natin, I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ. I am not extreme. Praise God. Ayan. Hallelujah. Thank you, Lord. Hindi ko maano ang aking. Ayan. So ngayon pong hapon na ito, sino pong ready na ma-receive ang word na nanggagaling sa Panginoon? Amen? Ang ituturo ko po sa inyo, ang title po nito is The True and Best Blessings. The True and Best Blessings. Sino po dito gusto niya makuha niya yung best? Best na mapagpapala na nagmumula sa Lord, yung the best. Ano po? Iba kapag ka best yung nakuha mo eh. Right? Sabi nga nung isa, Pastor, best na best talaga yung napangasawa ko. Amen? Kung kasama mo ang iyong asawa, sabihin mo, the best ka talaga. Ayan. Parang hindi na masabi, the best ka talaga. Parang, the best. Ano po? The true and best blessing. Sino po dito gusto ng pagpapala? Handang sumambot ng pagpapala? Sabihin mo, akin yun. Sabihin mo sa katabi mo, wag kang magulo. Andito ako para tumanggap ng pagpapala. Amen. Noon pa man may pagpapala na binigay ang Diyos sa atin. These are the natural blessing. Ano itong mga pagpapalang ito? Pag-usapan po natin, may 3 pong pagpapala na meron tayo actually right now. Kahit nung wala ka pa sa Panginoon, talagang may pagpapala na si Lord sa iyo. At ngayong nandito ko na kay Lord, mas lalo kanyang pinagpapala. Amen? Amen. And what are those things? Una pong pagpapala that we receive is the blessing of life. Amen? Genesis 2 verse 7. Sabi po dito, then the Lord God formed the man of dust
from the ground and breathe. Sabi mo nga, breathe. Sabi mo, breathe. Humarap ka sa katabi mo, sabi mo, breathe. Huminga ka. Hinga. Ano po? Hinga. Nag-toothbrush na ba yan? Okay? Breathe into His nostril the breath of life. Ang Panginoon po, hiningahan po niya, yung hinulma niya na putik. So, ang mga tao pala ay nagmula sa dust or sa putik. Ano po? Kaya kung nakikita mo yung katabi mo, mukha bang putik yan? Okay, hindi. Ano po, hindi. Hiningahan po ito ng Panginoon to have a breath of life. And the man became a living creature. Doon pa lamang po nagkaroon ng buhay. And that's what we call blessing of life. Who among you right now, you have a life. And you are very blessed to have a life. I'm very blessed po na may buhay pa ako ngayon. Dahil kung ikaw ay nandito pa rin ngayon, hindi pa tapos si Lord sa buhay mo. Kung ikaw ay humihinga pa rin hanggang ngayon, may plano pa ang Panginoon sa iyo, may assignment ka pang gagawin. Amen? What is the second blessing? The blessing of work and ministry that God has given to you. Ano po? Meron po tayong trabaho, meron po tayong ministry. Sino po dito may trabaho? Blessed na blessed ka ba sa trabaho mo? Amen. Amen. Genesis 2 verse 15, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden. Ano daw ginawa? To work it and take care of it. Alam niyo po, kung nasaan po kayo ngayon, talagang dinala kayo dyan ng Panginoon para gamitin niya doon sa pinag-workan ninyo. Hindi po nagkataon na dyan ka nagtatrabaho ngayon, kapatid. Parang ayaw niyo doon sa pinagtatrabaho niyo. Gusto niyo ba, blessed na blessed ba kayo sa pinagtatrabuhan niyo? Amen. Amen. And that is a blessing. Ang trabaho niyo po ay blessing. Ang iba, naghahanap ng trabaho, they are praying for work and I do believe parating na yung trabaho. I think this last Wednesday, meron pong nag-chat sa akin. Kapatid po ni Ninang Ana. Sabi niya, nagpe-pray ako, pastor, ng trabaho. Nakatanggap na ako ng trabaho, tuwan-tuwa siya. Abay, sabi ko, iba, praise God. Alam niyo po, sa mga nag-iintay ng trabaho, magkakaroon kayo ng trabaho. Amen. Sino po dito naghihintay pa ng trabaho? Sino dito gusto ng promotion? Parating na. Sabihin mo sa atin mo, parating na. Amen. Ang sarap kaya na may trabaho. I mean, nakita po akong taga East Side. Nakalimutan ko yung pinakalugar nila eh. Ang sabi po nitong aking kaibigan na ito, galing doon sa part ng Pais. Sabi niya, alam mo, yung mga katrabaho ko doon, mga senior citizen na, may edad na. Ay ang mga tao pong yun ay naghahanap na lamang daw ng yung mapapagkaabalahan. Right? Nakakainip kasi ang walang trabaho. Right? Nakakainip ang walang work. Pag nasa bahay ka lang, nakakainip. Pagka may trabaho, talagang nakakagana. At wag po kayong mag-alala. Yung pong aking kapatid, nag-share po siya sa akin. Sabi niya sa akin, alam mo, pag minsan, nalulungkot ako. Sabi ko, bakit naman? Yung pong kapatid kong babae nasa Pilipinas, sabi niya po sa akin, kasi dito lang ako sa bahay. Nag-aalaga lang ako ng bata. Alam niyo po, yung pag-aalaga ng bata is a work din. Alam niyo po, ang mga nanay dito ay full-time worker. Kaya we appreciate yung mga nanay. At ang mga tatay din na nagiging nanay, ay kayo po ay nag-work din. Ang pagiging magulang is a work as well. Kaya po, kung nasaan man tayo, kung ikaw man ngayon ay nag-aalaga ng bata or may trabaho ka man, pagpapala pa rin yan ng Panginoon. Amen? And that is a ministry. Amen? Of course, there should be a balanced life. Ang sarap noong nagwo-work ka na, may family ka, at the same time, nakakapag-serve ka pa rin kay Lord. Amen? And what is the third blessing? The third blessing is blessing of family. Sabi natin, blessing of family. Blessing of work and ministry and the blessing of family. Genesis 2 verse 8, then the Lord God said, it is not good for a man to be alone. Ayaw ng Panginoon na nag-iisa ka, kapatid. It is not good for a man to be alone. I will make a helper who is just right for him.
And God is not just talking about for a lifetime partner or your spouse. Hindi lang po siya nagsasabi dito ng spouse, kundi ang ibig sabihin po nito, you are not meant to be alone. You need a family. Kapatid, you need a blood family or a spiritual family. Why you are here right now? Because we are here. We are spiritual, your spiritual family. Amen? Mahal po natin ang bawat isa na nandito. Can I hear an amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Amen? Kaya kapag kami nakikita ka at nangihina na, i-text mo na, bakit wala ka ngayong Sunday? Why? Because we are family here. Huwag kayong magtataka, bigla na lang may magchat-chat sa inyo, may mangungulit sa inyo dahil po dito sa JA1 Edmonton, we are family. May pakialam tayo sa bawat isa, kaya ang isa, kapag ka nawawala-wala na, i-chat mo na, bakit wala ka dito? Wala man lilibre sa akin after service. O wala akong ililibre, bakit nga naman ba laging maghahanap lagi ng may manlilibre? Pwede naman tayo na ang manlibre. Amen? Aba, lalakas nga, sabi ko sa inyo eh. But above this natural blessing, there are supernatural blessings. Sabi natin supernatural. And we are able to receive the supernatural blessings because of Jesus. Can I hear an amen? Huwag kang papayag ngayong hapon na ito na hindi mo mararamdaman at mararanasan at matatanggap ang supernatural blessing na ibinibigay at ibibigay ng Diyos sa iyo. Aside from that, there is also a gift. Sabi natin gift. It is a gift from God that we will be able to receive in this life. And what is that gift? That is the gift of salvation. Amen? That is the gift of salvation through Christ Jesus. Jesus sacrificed Himself for you and for me. Kahit di tayo karapat-dapat, that's why we called it grace. Sabi natin grace. Yung hindi ka nakarapat-dapat pero pinagpapala ka pa. That is grace. Sabi natin grace. Sino po dito gusto ng regalo? Alam mo na, birthday na raw. Lalo na kapag libre, ang sarap kaya tumanggap ng regalo. Alam niyo po, isang bagay ang dapat po natin maintindihan kapag tinawag nating regalo. Kapag po sinabi nating regalo, it depends upon you kung tatanggapin mo or hindi. So, nasa sa iyo kung tatanggapin mo or hindi. Niregaluhan ka, nasa sa iyo, tatanggapin mo ba or hindi? Ngayon, I would like to ask you, gusto mo bang tumanggap? Parang tulog kayo. Gusto niyo bang tumanggap? Amen! Ephesians 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. This is not your own doing. It is, It is gift of God. Ito po ay regalo ng Panginoon. Ang kaligtasan, ito po ay regalo ng Panginoon. For by grace you have been saved through faith. Sabi natin faith. Faith is present tense. Ang faith po is present tense. Kaya po ang faith hindi lang ito sinabi mo, Lord, tinatanggap kita as your Lord, as my Lord and my Savior. Hindi lang ito for this day. It is present tense. It is every day. Amen. And I do believe yung faith mo sa Panginoon, the way na tinanggap mo siya is the same faith. Ang pagpapala, matatanggap mo rin through that faith. Amen? Not a result of your works, verse 9, so that no one may boast. So salvation is a gift from God. And God is telling us today, this afternoon, that salvation is not on your own. Hindi natin ito matatanggap dahil sa ating good works. Matatanggap lamang natin ito, basta tanggapin mo lang dahil ito po ay grace at ito po ay gift. Sabi natin gift. Salvation is a gift from God, not a reward. Hindi po ito pinaghihirapan. You cannot earn it. You simply receive it through faith in Jesus. Amen? Religion cannot love you back. Only Jesus can. Maybe you are here and you are
thinking, hindi, okay naman ako, pastor eh. Basta nasa tama akong relihiyon. Basta uma-attend ako sa church. I want to tell you, religion cannot save you. Only Jesus can. Ano po? Religion cannot change you, kapatid. Only Jesus can. And when the Bible talks about blessing, it is not just about material blessing, kapatid. It is not just about material blessing. Alam ko, sa bawat isa sa atin, we are praying for every, bawat material na bagay. We want, syempre yung iba dyan gusto ng kotse, bahay, but alam niyo po, pag blessing ang sinasabi sa Bible, it is above material blessing. And that is what we need. Ano po? Above material blessing. Material blessing are good, especially if you are using it for God's glory. Hindi po against ang Panginoon sa prosperity. Kapatid, baka sinasabi niyo, Pastor, against ba si Lord na yumaman ako? No, hindi. Hindi against ang Panginoon sa prosperity. Actually, the Bible scholar said that nearly 15% of everything Jesus spoke about related to a money. 15% po na tinuro ng Panginoon is about money. Ano po? And the thing is, though you have all these things, though you have all those material things, this is the thing. The time will come when we will leave this earth, wala naman tayong madadala talaga. That is the truth. Kahit gaano pa karami ang laman ng bank account mo, kapatid, wala tayong madadala. Amen? Naalala ko po yung aking tiyahin. Ang sabi niya, wala naman tayong madadala dito sa mundong ito eh. Right? Hindi, ano ngayon kung madami tayong damit? Pastor, dami kong binibiling damit lagi. Dami ako sapatos. Ano ngayon? Darating ang time, talagang maluluma at maluluma. Kaya kung marami ka ng pagpapala, anong purpose ng pagpapala? To share it to others. Right? Ang pagpapala, hindi pagpapala kung hindi ito nagiging pagpapala sa iba. Amen? That is the true blessing. Kaya nga po sabi sa 2 Corinthians 4:18, so we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary. All of these things you can see right now is temporary. Me is temporary. Our house is temporary. Our money is temporary. Everything here is temporary. Lahat po ay biyaya lamang ng Panginoon at pinahiram lamang sa atin. Amen? Can I hear an amen? Then why we are here? Because we want to focus on eternal things. We want to focus on eternal things, not just in temporary things. Temporary things are good, kapatid, but the most important things are eternal things. And that's what we are going to talk about. Amen? Kaya for us Christians, hindi mga material blessing ang greatest blessing natin. Ito po ang greatest blessing. Jesus is the greatest blessing that we have. If you have Jesus, you have everything. If you don't have Jesus, you may have everything, but you will end up nothing. Amen? Material blessing is good. I want to tell you again, material blessing is good. But when the Bible talk about blessing, it is packaged or complete. It is above natural, material things. Kasama ito ang physical, kasama ang mental, emotional, spiritual, lahat po. Pag sinabing blessing ng Panginoon, it is packaged, buo. Amen? Who among you right now, ready to receive? Now, I want to tell you, 7 things, 7 true and best blessing we receive through Jesus. Number 1 po, is peace with God. This is the first blessing that we receive. Peace with God. Sabihin natin, peace with God. Ang ating pong pag-uusapan ay nasa Romans 5:1-11. Ito po lamang ang ating pag-uusapan. Romans 5:1-11. The first blessing, Romans 5 verse 1. Therefore, since we have been justified by faith, we have received with God through our Lord Jesus Christ. Therefore, since we have been justified by faith, ano daw? We have peace with God. Sabi natin, peace with God. Sino po dito gusto niya ng kapayapaan na nanggagaling sa Panginoon?
I want to tell you something. We cannot experience peace of God without having first peace with God. We cannot experience the peace of God without having first peace with God. Tinanong ko kayo, gusto niyo ng kapayapaan sa inyong puso? Ang sarap kaya na matutulog ka, alam mo na ayos kayo ng Panginoon. Amen? Yun ang pinaka-the best na blessing eh. Yung bang tutulog ka, alam mo na hindi mo sinasaktan si Lord. But before ka magkaroon ng peace of God, you must have peace with God. Anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin nun? Inner peace is something that money cannot buy. That is the peace with God. At alam niyo po, sa Isaiah, sinabi po dito, Isaiah 48 verse 22, "But there is no peace for the wicked, says the Lord." Bakit ganun, pastor? Ang aking puso ay walang kapayapaan. Maybe you are here at wala kang kapayapaan. Sinabi ng Panginoon, "But there is no peace for the wicked, says the Lord." What is wicked means? It means anyone who does not recognize God as God. Our God is a loving God, but our God is also a just God. Amen? God loves the sinners, but God doesn't love the sin. Ayaw ng Panginoon ng kasalanan. Amen? Pero mahal niya ang mga tao. Sabi nga sa John 3:16, "For God so loved the world, He gave His only begotten Son." Ano po? Alam na natin yan. Minahal tayo ng Panginoon. Kinurusify si Jesus. This coming Holy Week, ano po, lagi nating inaalala. Inaalala natin ang ginawa ng Panginoong Hesus. Siya ay nag-sacrifice para sa atin. He loves us. But you know what? There is no peace for the wicked. Wicked people are anyone who does not recognize God as God. Wicked people is the one who don't want to surrender their lives to God. Ayaw nilang isurrender ang kanilang buhay sa Panginoon at sinasabi na, "Hindi, ako ang magmamaneho ng buhay ko. Ako ang masusunod, hindi si Lord." Pero once you surrender your life to God, gusto ko yung sinabi kanina nung worship leader, the word na ibibigay sa atin ng Panginoon, ang ating response dapat, "Lord, we want to surrender everything unto you." Kasi once na nagsimula ka na mag-surrender kay Lord, tsaka mo palang mararanasan ang kapayapaan na nanggagaling sa Kanya. Amen? Ang kailangan mo lang ay mag-surrender. I want to tell you this. There is a man of God in the Bible who experienced having no peace with God. Sino to? Si David. Sino po dito nakakilala kay David? Siya po yung, sino si David? Siya po yung gumawa ng malaking barko. Ano yun? Si Noah yun. Sino si David? Si David yung tumalo kay Goliath. Amen. Sabi ko na nga ba, nagbabasa kayo ng Bible eh. David experienced to hide his sin to God. Kaya wala siyang kapayapaan. Psalms 32 verse 3. Basahin po natin sabay-sabay. Ang sabi po dito, when I kept silent about my sin, my body wasted away through my groaning all day long. Anong nangyayari kapag tinatago natin ang ating kasalanan sa Panginoon? Nagkakaroon tayo ng sakit. Ano po, nakalagay dito, when I kept silent about my sin, my body wasted away through my groaning all day long. Verse 4, "For day and night, your hand was heavy upon me. My vitality failed as with the dry heat of summer." Selah. Verse 5, sabay-sabay natin basahin. 1 to 3, go. "I acknowledge, and I did not. I said, I confess my wrongdoings to the Lord, and you forgave the guilt of my sin." Selah. Ano po? Anong ginawa ni David para magkaroon siya ng peace with God? Anong ginawa niya? Anong ginawa niya? He humbled himself and acknowledged that he sinned against God. Ano po? In-acknowledge niya, "Lord, nagkamali ako.
Lord, patawad po. Nagkamali ako. Ano pang ginawa ni David? Naging honest siya. At hindi niya tinago sa Panginoon yung kanyang ginagawa na maling bagay. Ito po ang nakakatuwa sa Panginoon. Though alam niya yung ginawa mong maling bagay, though alam na niya, ano po, hindi mo naman kailangang itago pa yun eh. Dahil alam na niya yun. Pwede kang umamin sa Kanya, Lord, patawarin mo ko. Alam kong alam mo na, Panginoon, may ginawa akong mali. Lord, I'm sorry. I'm sorry. At alam niyo po, kapag ka nag-sorry tayo sa Panginoon at inamin natin, may nangyayari sa ating loob. Nagkakaroon ng kapayapaan. Ang pangatlong ginawa ni David, he confessed, he repent, and asked forgiveness from the Lord. Wag mo nang itago sa Panginoon ang mga bagay na gusto mong sabihin sa Kanya. Sabihin mo na sa Kanya, just be honest. Sabi nga the truth will set you free. Doon masakit. Masakit ang katotohanan, pero ito po ay magpapalaya sa atin. You just need to acknowledge that you sinned against God. Lord, sorry. Lord, I acknowledge, Panginoon. I acknowledge. 1 John 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Ang kailangan lang po natin gawin is we confess it, we acknowledge it, and humble ourselves. Lord, sorry. And after that, the peace of God, which surpasses all understanding, mararanasan mo, kapatid. You just need to confess it to the Lord, to acknowledge, Lord, sorry. Sino po dito gusto ng kapayapaan? Right now, I wanna invite you in a prayer. Just close your eyes. Just bow down your head and put your right hand into your chest. And right now, gagawin natin yung ginawa ni David. We will acknowledge that we sin against God. If there are things that you did in the past, hindi mo pa nahihingi ng tawad, this is the right time na ihingi ito ng tawad. Sabihin mo na nagmumula sa iyong puso. Sabihin mo, God, I come to you. I acknowledge that I sinned against you. Jesus, I open my heart. Cleanse me with your most precious blood. I accept you, Jesus, as my Lord and Savior. I accept the peace that comes from you. Jesus, I offer my life to you and use me for your glory. In Jesus' name. Amen. Right now, palakpakan mo ang Panginoon. Alam niyo po, napakasarap sa pakaramdam na nakahingi ka ng tawad sa Lord. At sasabihin mo, Lord, patawad po. Katulad ng ginawa ni David, he acknowledged. Kailangan mo lang i-acknowledge. At ang Diyos, siya po ay napakabuti, handang magpatawad. At kapag ang Diyos nagpatawad, kinakalimutan na niya. Amen? Kinakalimutan na niya. Amen. Number 2, ano yung una? Peace with God. Number 2, access to God. Romans 5 verse 2, through Him, we have also obtained access. Access. Sabihin natin access. Access by faith into this grace in which we stand, and we rejoice in the hope of the glory of God. Because of Jesus, you and I have an access to the throne of grace. Because of what Jesus did on the cross, because of Jesus, meron tayong blessing. You have an access. You have an access to God, kapatid. You have the privilege to have an access to God directly. Alam niyo po, in the Old Testament, napakahirap pong pumasok sa presence ng Panginoon. But right now, because of what Jesus did on the cross, nagkaroon tayo ng access. Anytime you can have access to God. Kahit naliligo ka, you can have access to God. Kahit nagdadrive ka. Amen? Pwede mong kausapin ng Panginoon.
Kahit natutulog ka nga eh. Yung iba ata, kahit natutulog, or bago matulog. Pastor, bago matulog. Tapos yung amen, kinabukasan na. You have an access. Ephesians 2:18, for through Him, for through Jesus, we both have access in one Spirit to the Father. Nakaka-bless isipin na meron tayong privilege na umaccess sa may lalang ng langit at lupa. Kung titignan natin, parang sa iba siguro parang normal na lang eh. But then, it is a blessing. Kung malalaman lamang or kung yung mga taga-Old Testament biglang nabuhay at sasabihin sa atin, alam mo, napakalaking privilege na nagkakaroon kayo ng access. Kami, hirap na hirap kaming magkaroon ng access sa presence ng Panginoon. Kailangan yung pari or pastor ang magkakaroon ng access. Pero right now, because of what Jesus did on the cross, meron ka ng access. But then, we take it for granted. Ayoko muna makipag-usap kay Lord. I'm very busy. I'm very busy. Alam niyo po, ang Panginoon lagi naghihintay sa atin. He is just waiting for you. In NLT version, Ephesians 2:18, now all of us can come to the Father through the same Holy Spirit because of what Christ has done for us. Ano bang ginawa ni Jesus? He died on the cross. Though hindi po ito yung cross na yun. Pero alam niyo po, this cross symbolizes the love of God. Not just the love of God. It symbolizes the justice of God. Kasi binayaran pa rin niya yung kasalanan na hindi para sa Kanya. Yung para sa atin, dapat tayo magbabayad. Pero ano nangyari? Binayaran niya. At dahil sa pagbabayad ni Jesus, nagkaroon tayo ng access kay Father God. Amen? This is a great blessing that Jesus came on earth not just to save us from our sins, but also for us to have an access to the Father God in heaven. If you already accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, you have an access to the Father. Huwag mong sayangin yun, kapatid. Just imagine the King of all kings is always waiting for you every day to have time with Him. To have time with Him. Don't take it for granted, kapatid. Have time with the Lord. Huwag nating sayangin. Amen? Sino po dito gustong-gusto niya right now and na motivate siya na, Lord, I want to have an access with you every day. Not just every Sunday. Amen? Because our relationship with the Lord, hindi po ito ilalalim kung walang communication. Kung walang communication, and we need to talk to God every day. Hindi naman pag sinabing prayer is, kailangan magkaroon ka ng 1 hour prayer. No eh. Kahit nagdadrive ka po, pwede mong kausapin ng Panginoon. Amen. Lord, marami pong salamat. Lord, salamat dahil wala akong sakit. Salamat, Panginoon, dahil kasama ko yung pamilya ko. Pwede ka mag-pray ng ganon. Kapatid, pwede ka makipag-usap sa Panginoon. You have an access, kapatid. You have an access. Amen? Sino dito natutuwa dahil may access siya sa Panginoon? Amen. Number 3, third blessing. We rejoice in hope of glory. We rejoice in hope of glory. Romans 5 verse 2, through Him, we have obtained access by faith into this grace in which we stand, and we rejoice in hope of the glory of God. What does it mean? Hope of glory is 100% sure it will happen in the future. Pag po sinabing hope of glory in the Bible, it is in the future. Mangyayari pa lamang ito. Anong ibig sabihin ng hope of glory? God is not done with you yet, kapatid. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Ano man pinagdadaanan mo ngayon, ang sinasabi po dito, we rejoice in the hope of glory of God. It means God is not done with you yet. Greater things are still yet to come.
Amen? Dahil hindi pa tapos ang Panginoon, greater things are still yet to come. Kaya maging excited ka. Who among you right now, until now, meron ka pang ine-expect sa Panginoon? Greater things are still yet to come. Amen? Huwag kang panghinaan kung hindi mo pa nakikita right now. One thing I'm for sure, sinabi po sa Bible, we rejoice in the hope of glory of God. At sabi ng Panginoon, darating yun. Amen? Kung matindi na ang ginawa sa iyo ng Diyos this 2025, mag-expect ka na kapatid, mas lalong mas matindi ang gagawin ng Diyos sa 2026. Pero bago yun, mag-expect ka na. Ngayon pa lamang, ano naman ngayon? April, meron pang ilang months? 9 months? 8 months? There is still 8 months. Expect, Lord, I am expecting greater things, Panginoon, na paparating sa mga susunod na araw, susunod na buwan, susunod, Panginoon, na linggo, Panginoon, makaka-receive ako ng miracle na nanggagaling sa iyo. Why? Come on, palakpakan mo si Lord. We rejoice in the hope of glory of God. Amen? Romans 8:18, it says here, "For I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us." Maybe you're right now. At sinasabi mo, hirap na hirap ako. Lord, nahihirapan ako right now. That's okay. That's okay. Hope of glory is coming. Amen? Hope of glory means future tense. The Bible is not denial that we will face different kinds of problems in life. But because of Jesus Christ, we have an amazing future. That's what we call the hope of glory. Amazing future. Sabi natin, amazing future. Sabihin mo, ang future ko ay paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, paayos ng paayos, pabanal ng pabanal, payaman ng payaman. Amen? That is the hope of glory. Titus 2 verse 13. Sabay-sabay nating basahin. Awaiting and confidently expecting the fulfillment of our blessed hope and the glorious appearing of our great God and Savior, Christ Jesus. This is the blessed hope as well, na tayo po ay kukunin ng Panginoon for the second coming of Jesus Christ. Maybe you are here at nahihirapan ka na. Lord, hirap-hirap ako maglingkod. That's fine. Kasama yan sa paglilingkod. Even Jesus, siya po ay nahirapan. But huwag kang mag-give up. Why? Darating ang time, babalik muli ang Panginoong Hesus at re-rewardan niya ang bawat isa na naglilingkod sa Kanya ng tapat. Amen? Huwag kang panghinaan ng loob. Kapatid, just fix your eyes on Jesus. Hebrews 12 verse 2, keeping our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. And that is Jesus. Focus ka lang. Focus ka lang. Lord, ginagawa ko to para sa iyo, Panginoon. Lord, it doesn't matter kung ano man ang sabihin nila, Panginoon. Basta ako magdediretso ko sa iyo. Basta ako maglilingkod ako para sa iyo. And Lord, I do believe, darating ang time, you will come again. You will come again. This is the blessed hope. Ito po yung blessed hope na nagbibigay sa atin ng buhay na pag-asa. Panginoon, itong mga present times na kami nahihirapan, that's fine. That's fine. Pagdating ng Panginoong Hesus, Lord, I want to be with you. At Lord, maraming salamat dahil ang pinaka-reward ko, yung kasama ka na namin doon sa langit. Ang saya kaya, sama-sama tayo sa langit. Amen? Kasi pag minsan iniisip lang natin, okay naman ako dito na lang ako sa Akala natin dito lang tayo sa mundong ito. No. After 100 years, wala na ho tayo dito. Amen? After 100 years, wala na ho tayo lahat dito. Lahat po tayo, sa biyaya ng Panginoon, nasa langit na. Amen? Doon dapat tayo nakafocus, Lord. Lord, eternal mindset. Panginoon, bigyan mo kami ng eternity mindset. Eternity mindset, not just temporary. Amen? Amen? That is the blessed hope. We rejoice in the hope of glory. Number four.
Rejoice in sufferings. This is the fourth blessing. Sabi natin, rejoice in sufferings. Pwede pala mag-rejoice kahit nasa sufferings. Pwede pala. Romans 5 verse 3. Not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope. Why can we still rejoice in the midst of our sufferings? Bakit nga ba? Because we believe God is molding our character to be better person. Kaya po, nakakapag-rejoice ka in the midst of your sufferings. Kasi dati noon, pagka may problema, pinanghihinaan ka na agad ng loob eh. Pero ngayong Kristiyano ka na, ngayong kasama mo na si Lord, ngayong ang pananampalataya mo ay na kay Jesus, once you believe in Jesus, once na ikaw ay nakaranas ng problem, ng trials, hindi mo na ito iniisip na negative. Iniisip mo, Lord, may binabago ka sa aking karakter. Lord, baguhin mo pa ako. At kapag ka dumadaan tayo sa iba't ibang klaseng problema, natatanggal unti-unti yung mga bagay na hindi dapat sa atin. Yung mga pangit sa atin, naaalis. Amen? Kaya kapag ka dumadaan ka sa gitna ng problema, that means may binabago si Lord sa puso mo. May binabago ang Diyos sa ating karakter. Lord, turuan mo pa ako, baguhin mo pa ako. And after mo dumaan sa mga sufferings and trials and problems, doon mo makikita, Lord, binabago mo yung karakter ko, Panginoon. And that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope. Bakit ka magre-rejoice sa gitna ng pagsubok? Isa pang dahilan. Dahil hindi ka nag-iisa at kasama mo ang Diyos. Hindi lang binabago ni Lord ang karakter mo, kundi sinasamahan ka ng Diyos sa kahit anong pagsubok na pinagdadaanan mo. Amen? Dahil alam mo na laging maganda rin ang plano ng Diyos sa gitna ng pagsubok na pinagdadaanan mo. Can I hear an amen? Psalms 23 verse 4. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Ang ating pong pastol ay ang Panginoon. At kahit saan man tayo pumunta, ano man natin pinagdadaanan, nakalagay po dito, you are with me. That is the key word. That is the key word. Kahit anong pagdaanan ko, Lord, basta kasama kita. Basta kasama kita. Naalala ko po yung isang man of God. Sinabi niya bago siya nag-yes kay Lord. Sinabi niya na, Lord, susunod na ako sa iyo. Basta kasama kita. Ano po? Basta kasama kita. Lord, magpapatuloy ako sa iyo. Basta kasama kita, Lord. Basta kasama kita, Lord. Kasi kapag kasama mo si Lord, meron diyang rod and staff that will comfort you. Ano man ang mangyari, i-comfort ka, i-guide ka pa rin. Why? Kasama mo ang Diyos. Isa pa, Isaiah 43 verse 2, when you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not overwhelm you. When you walk through the fire, you shall not be burned, and the flame shall not consume you. Dahil kasama mo ang Diyos. Katulad na nangyari kay Shadrach, Meshach, and Abednego. Amen? Na kahit sila ay dinala doon sa hurno, meron pa rin isang Diyos na nagligtas sa kanila. Amen? Ang sarap isipin na, Lord, di ako matatakot. Ano man pagdaanan ko sa buhay, hindi ako matatakot. Bakit ako panghihinaan? Kasama ko ang Diyos. Amen? Alam ko po merong mga nangyari sa atin in the past weeks. Maybe those things are things na nagpahina sa atin or some things na discourage tayo. But those things, in those things na ating pinagdaanan, I want to tell you, kasama mo pa rin si Lord. Ang Diyos hindi pa rin nagbabago. Maganda man or hindi kagandahan na nangyayari sa buhay mo, ang Diyos ay Diyos pa rin.
Ikaw man ay nanalangin at hindi gumaling, ang Diyos ay Diyos pa rin. Kahit di mo ma-receive ang iyong prayer, ang Diyos ay Diyos pa rin. Kaya patuloy ako magtitiwala dahil ang Diyos ay Diyos pa rin. At kasama ko siya. Hindi niya ako iiwan. He will comfort me. Amen? He will guide me. I think that should be it for now. Ano po? Meron pa akong 3, pero next week na lang. Magtuturo pa ako mamaya eh. Okay? Right now, pwede bang lahat po tayo ay tumayo right now? I just want to invite you to stand up, please. And we're gonna praise our God. Ang daming pagpapala ang binigay ang Panginoon sa atin. Ang daming blessing na binigay ni Lord sa atin. Right? The peace with God. Ano pa? The access to God. We rejoice in the hope of glory. We rejoice in the midst of our sufferings. Meron pa po akong ituturo na 3, but that's gonna be next. Ano po? It's gonna be our part 2. But right now, I just want you to praise our God. We're gonna praise our God. Itataas natin ang kanyang pangalan because karapat-dapat siyang purihin. Dahil sa ginawa ni Jesus sa cross, nare-receive natin itong mga pagpapalang ito. And it's more than material blessing. Ang Diyos po ay buhay at sinasabi niya sa atin, hindi niya tayo iiwan. He is with you. He is with you and He is for you, kapatid. Right now, pwede bang purihin mo si Lord? Pwede bang palakpakan mo siya? This week is gonna be Holy Week. Pero alam niyo po, one thing I realize, sabi ko, Lord, hindi lang namin dapat inaalala yung ginawa mo sa cross. Kundi, Lord, dapat sinishare din namin. Ang ginawa ni Jesus sa cross ay hindi lang para alalahanin, kundi para i-share din. At ang daming pagpapala nating na-receive dahil sa ginawa niyang kabutihan sa atin. And we're gonna sing again, Lord, karapat-dapat ka. Karapat-dapat ka, Panginoon. Purihin. Karapat-dapat kang sambahin. Luwalhatiin. At gusto ko po, once you sing to God, you will give your best. Kasi binigay ni Jesus ang the best niya para sa iyo. Walang dahilan para hindi mo ibigay kay Jesus ang the best mo para sa Kanya. Amen? Come on, let's just sing this song. Let's sing this together. Ika'y karapat-dapat, ika'y karapat-dapat, ika'y karapat-dapat.
Yes, Lord. Ika'y karapat-dapat. Ika'y karapat-dapat. Dakila. Minsan pa, karapat-dapat. Ika'y karapat. Lord, ikaw ay karapat-dapat. Karapat-dapat awitan. Karapat-dapat itaas. Come on! Ika'y karapat-dapat. Dakil. Minsan pa, itaas mo ang pangalan ng Panginoon. Ikaw ay karapat-dapat. Karapat-dapat ka, O Diyos. Ika'y karapat-dapat. Dakilang Diyos. Ika'y karapat-dapat. Ika'y karapat-dapat. Ika'y karapat-dapat. Ika'y karapat-dapat. Dakilang Diyos. Dakila ka, O Diyos. Come on, come on, come on. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos. Karapat-dapat ka, O Diyos. Karapat-dapat ka, O Diyos. God, give me praise. Dakila, dakila, dakila. Come on, itataas. Itataas ang ngalan mo. Hari ng buhay ko. Ko'y sumasamba, O Diyos. Dakila ka. Itataas ang ngalan mo. Itataas ang ngalan mo. Hari ng buhay ko. Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos. Dakila ka. Minsan pa. Itataas ang ngalan mo. Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos. Dakila ka. Come on, sing it out. Dakila ka. Come on. Oh, Diyos. Sing it out. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka. Oh Diyos. Minsan pa, itaas mo ang pangalan ng Panginoon. Dakila ka. Dakila ka. Oh Diyos. Oh God. Dakila ka. Oh Diyos. Oh Diyos. Dakila
dakila ka, dakila ka, oh Diyos. Come on, itaas mo ang pangalan ng Panginoon. Dakila ka, dakila ka, oh Diyos. Dakila ka, oh Diyos. Dakila ka, oh Diyos. Dakila ka, dakila ka, oh Diyos. Dakila ka, oh Diyos. Dakila ka, oh Diyos. Dakila ka, dakila ka, itataas ang galang mo. Itataas ang ngalan mo. Hari ng buhay mo. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. For the last time, itataas, itataas ang ngalan mo. Hari ng buhay mo. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Come on, give me praise. Palakpakan mo siya. Pasalamatan mo siya. Come on. Salamat, O God. Salamat, O God. Salamat, Lord, sa walang hanggang kabutihan. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord, sa ginawa mo sa cross. And because of that, nararanasan namin ang pagpapala. Salamat, Lord. Wala kami masabi, kundi salamat, Panginoon. And Lord, hindi ka patapos sa aming mga buhay. Lord, continue. Manguna ka sa amin this coming weeks, oh Lord. And Lord, continue to reveal yourself to us. Salamat, oh God. We are expecting something good and something great will happen, Panginoon. Sa mga susunod na araw, we are very excited, Lord. At muli, Panginoon, itinataas namin ang iyong pangalan. Sa iyo lahat ng papuri at kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus na tayo magsabi ng Amen. Amen.